Bini magtatanghal sa K-Con LA 2024. Ang all-female group na Bini ang mag-grace sa K-Con event na nangyayari ngayong taon sa Los Angeles, US. Si Bini ang tatamaan sa entablado sa M Countdown pre-show ng event sa July 27, 2024. Ang all-female group na Bini ay magtatanghal sa nalalapit na K-Con LA event sa Los Angeles, US, ay sa huling bahagi ng buwang ito. Itinatag noong 2012, ang K-Con ay isang festival ng musika at pop culture na nagtitipon ng mga K-pop artist at kanilang mga taga-suporta mula sa buong mundo. Ang mga lugar para sa K-Con LA 24 ay ang Crypto.com Arena, Los Angeles Convention Center, at Gilbert Lindsay Plaza. Nakatakdang magbiyaya sa entablado ang grupong Pinoy sa likod ng hit songs na Pantropiko at Salamin, Salamin sa pre-show ng M Countdown sa July 27. Ang pagsali ni Bini ay inihayag sa X account ng K-Con US ay noong Linggo, Hulyo 14, 2023. Lumalaganap na kasikatan ni Bini. Nabuo sa 2,000 na Tinder, Bini itinaas mula sa salitang Binibini ay binubuo ni na Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mikha, Joanna at Sheena. Ang grupo, na pinamamahalaan ng Star Magic, ang talent arm ng ABS-CBN, ay bahagi ng umusbong na Pinoy Pop o P-pop movement na nagiging popular sa mga mahilig sa musikang Pilipino. Sumikat ang popularidad ni Bini noong 2023 na itinutulak ng nakakahawang hit single na Pantropiko na walang putol na pinagsasama ang mga estilo ng musika ng Latin at Caribbean. Ilan lamang sa mga parangal ng grupo ay ang pagiging kauna-unahang Filipino pop group na nakamit ang pinakamataas na bilang ng buwanang tagapakinig sa Spotify at nanguna sa Billboard Philippine Songs Chart. Dahil sa malawak na impluensya at mass appeal ng mga Bini Ladies, ay nakuha nila ang titulong Nation's Girl Group. Kilalanin ang miyembro ni Bini. Ang bawat miyembro ng Bini ay nagdadala ng kakaibang lasa sa grupo, kaya ang grupo ng P-pop ay isang powerhouse ng mga talento. Bini Aya, 23. Bini Colette, 22. Bini Gwen, 20. Bini Joanna, 20. Bini Maloy, 21. Bini Mikha, 20. Bini Sheena, 19 at Bini Stacy, 20. Punta tayo sa atin susunod na topic. Barda sumikat sa feel-good rom-com film na That Kind of Love. Formulaic. Oh. Pero isang enjoyable film, nonetheless. Ang That Kind of Love ang nagmamarka sa movie debut ng tandem nina Barbie Forteza at David Licauco. Unang nahuli ng dalawa ang magarbong fans sa hit fantasy drama teleserye, Maria Clara at Ibarra. Walang pairing as of late, maliban kina Maris Racal at Anthony Jennings marahil, mas akma sa billing ng Accidental Love Team, kaysa sa screen tandem nina Barbie Forteza at David Licauco. Ang nagsimula bilang isang hindi inaasahang tagumpay sa teleseryeng drama pantasya na Maria Clara at Ibarra ay namulaklak sa isang seryosong love team na may dedikadong tagasunod, na may mga sabik na tagahanga na nagtutulak sa barda na madalas na mag-trend sa X, dating Twitter. Pero, post Maria Clara sa Ibarra at ang paglabas nina Barbie at David sa 2003 Dramas Day Kayo ng Lola Ko, Lady at Luke, at maging sino ka man pati na rin para sa kanilang version ng classic open hit na The Way You Look at Me, sa Ben Ben's music video, ang big screen ay nananatiling ultimate test para mag-gauge ang bankability ng kanilang pairing. Ngayon, ang That Kind of Love, 2004, ang unang film outing nila together, ang magtataguyod sa Barda Magic. Sa pelikula, kinuha ni Barbie ang papel na ginagampanan ni Mila, isang dating coach na nag-strike ng isang deal upang matulungan si Adam, isang mayamang binata na ginagampanan ni David, sa paghahanap ng kanyang perpektong tugma. Kundi, anhi taas hinduro nga mga surukla ni Adan, nga waray pulos, dako nga problema para kanila haiya mga pangalimbasog na makabiling hiyahin angayan nga romantikong kapareha.
Pero kakaiba ba talaga ang kriteria ni Adam o nagpapanggap lang siya na may mga ito para biguin si Mila, may gusto ba siyang ipahiwatig na hindi lang napansin ni Mila? Samantala, ang pagkakaroon ni Adam bilang kliyente sa kanyang mga kapritso at katawa-tawa na mga hinihingi ay nagpapanibago kay Mila sa kanyang mga pagkabigo, partikular na ang kanyang pananabik na makahanap ng pagmamahal sa kanyang sarili. Ang hatol. Nagtagumpay ang That Kind of Love sa paghahatid ng isang feel-good, typical rom-com movie na bumibihag sa mga manunood, lalo na sa mga hopeless romantics, sa kanyang fairy tale-like storytelling. Kung minsan, ang daloy ng salaysay at mga pagkakasunod-sunod ay nalalatag, lalo na sa 2 oras at 16 na minuto ng takbo ng pelikula, para lamang makuha ng mga nakakatawa na linya dito at doon o sa mga eksenang nakakataba ng puso na nagpapamulat sa mga manunood. As expected, sumikat si Barbie sa pagganap niya kay Mila. Ang kapuso primetime princess, na mukhang mas maganda pa sa big screen, ay kumbinsido na kumikilos ang papel ng isang dating coach na ironically struggles upang mahanap ang kanyang sariling tugma sa departamento ng romansa. Sa kabilang banda, mahusay na ipinakita ni David si Adan, na nagpapakita ng kapansin-pansin na pagpapabuti sa kanyang pag-arte sa nakalipas na 2 taon. Habang may puwang pa para sa pag-unlad, hindi maitatanggi ng isang tao ang kakayahan ni David na bigyang akit ang mga manunood sa pamamagitan ng kanyang boy next door appeal, ang mabait na Prince Charming type na perpekto sa rom-com genre. Kudos din sa komedyan na si Divine Osina, na gumaganap bilang best friend ni Mila na si Aya. Ang pagganap ni Divine ay nagbibigay ng comic relief na epektibong nagbabalance sa mga emosyonal na eksena sa pelikula. For starters, tiyak na hindi perpekto ang pelikula at hindi ito nag-innovate sa loob ng Pinoy rom-com genre sa formula nito na isang mayaman na batang lalaki na nakakakilala ng middle-class woman at make-believe scenarios. Para maging patas, ang ganitong estilo ay likas sa mga rom-com sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa mga minamahal na Korean drama na napakapopular sa mga manonood na Pilipino. Sa isang side note, speaking of K-dramas, That Kind of Love incorporates ang diskarte na ito kahanga-hanga, pagpapahusay ng visual appeal, at romantikong mood sa maraming mga eksena sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawang spot sa South Korea. Tiyak na nakakatulong na si Barbie at David ay nagbubuga ng aura ng K-drama sa kanilang mga hitsura, at ang kanilang mga tagahanga ay napansin ang kanilang cute na pagkakaiba sa taas. Going back to the question, may sariling merito ang That Kind of Love kaya maganda ang pelikula. Nag-aalok ito ng maraming mga kilig sandali at masterfully showcases ang on-screen chemistry sa pagitan ng Barbie at David. Dapat itong bantayan ng parehong mga tagahanga ng barda at sulit ang oras para sa mga mahilig sa mga nakaantig na pelikulang Filipino rom-com. Ano man ang kinalabasan nito sa box office, gusto naming makita muli sina Barbie at David sa big screen, marahil sa isang proyekto na mas nakakaintriga at isang bagay na magtatampok sa kanilang mga kalakasan, marahil ang isang panahong pelikula na may kontekstong pangkasaysayan sa ugat ng kanilang mga nakaraang akda sa telebisyon ay magiging magandang sasakyan para sa isang cinema comeback sa lalong madaling panahon. Ang That Kind of Love ay showing na ngayon sa mga sinehan nationwide. At yan ang ating latest showbiz Chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz Chika updates. Like and share the video. Maraming salamat at magandang buhay sa lahat. Paalam. Magko-coach kay David when it comes to love. Anong klaseng coaching? Siguro if there's one advice na pwede kong i-share kay David, don't lose yourself in the relationship. At the end of the day, kailangan you are your own person. Mm-hmm. Pero learn to support your partner. Oo. Ikaw, David, kung meron kang hihinging advice kay Barbie tungkol sa love, sa relationship, ano yun? Kung ano yung hinihingi ako. Oo. How do you do it? Anong advice na mabibigay mo sa kanya? Did you find it? How do you find it? I find it here. Halos magkasabay na yung July pareho. Ang showing nito tapos pulang araw is birthday, Yes. di ba? Oo, yun. So how do you feel na may pressure ba? May nervyos?
Actually, mas excited kami kasi parang there's so much happening in July. May pelikula kami, tapos parte kami ng biggest historical drama ng GMA, which will also be shown this July. So parang ang daming malalaking pangyayari for the both of us this July na talagang we're both very grateful for. And yun nga, birth month ko rin siya. So parang ang swerte ng birth month. Anong plans mo for your for July 31st? Gusto kong mag-steak. Pag-iipunan ko po yan with my family. Gusto ko i-treat ang family ko ng steak. Oo, yun lang. Yeah. Oo. Hindi naman ako nag-celebrate ng malaki talaga. Oo, lagi di ba? Noon nga, ano lang, Twin Hearts Yan, lang. oo. Oo, kung available ng tweets, gusto ko sila makasama sa video. Oh, ikaw, David, kumusta yung nakaraang birthday mo? Anong ginawa mo? Punta ako sa kasal ng kaibigan ko. So, Sa birthday mo, I wasn't able to celebrate actually. Dahil kasal ng best friend ko. I had to go there. Pero dinate naman nila ako. Kumanta-kanta naman ikaw ba sila. ang nakasalo ng bouquet? Hindi naman. Ha? Oo, hindi ka nag-celebrate sa Hindi, wala ako celebrate. All depende. Thinking about it, kung mag-celebrate ako next week. But we're super busy this July. So, next year na lang siguro. Hindi ako nag-birthday actually. Talaga ba? May work nag-event din yata kasi siya. Iba yung ano yung dalawa ngayon. Yung closeness, parang sobrang comfortable kayo. How would you quantify and qualify yung ano niyo, yung pagkikare niyo sa isa't isa, yung love niyo for each other? There were a lot of acceptance and adjustments made to make it work, pero it was all worth it kasi kita nyo naman, may pelikula na kami ngayon and ang gaganda ng mga nangyayari sa amin ngayon. So, everything we did to make this work, it was all worth it. Gaano mo kamahal si David? I mean, in Ganon? terms of Ganong level? being in terms Gaano of siyang- being a friend and ano. Kamahal, mahal, Ito ba yan? Ang dami-dami naman kasing araw. na araw, mahal na araw, mahal, Na pagkikare lang. oo, syempre hindi naman mawawala rin yung love and care mo sa katrabaho, especially if everyday kayo magkasama, di ba? Kasi inevitable yan since palagi kayo magkasama, di ba? Makikita mo, madidiscover mo yung weaknesses niya, makikita mo yung strengths niya, so alam mo kung alin yung mas i-boost mo, alin yung mas i-hype mo, yung susuportahan mo, di ba? So, Ikaw, David, gaano mo kamahal si Barb? I mean, mahal, bilang kalab team, bilang kaibigan, So, syempre na naman, anong pwede mong gawin for her? pwede kong gawin for her. I grew the mountains. Joke lang. For me, mountains, ang inisip ko kape lang Oo nga joke lang. Siguro dahil na sinabi ko, like, forever siya. For example, next time, pag may ano na ako, lolo na ako. Yun yung makikwento ko diba? Tapos at that time, siya yung pinakamagaling na actress. Diba? So, to be paired with someone like her, I'm super grateful. And, I think I super care about her dahil syempre, we're really good friends. So, Anything naman that you can do for a friend. Oo naman.